Hello, everyone, and welcome to the third lesson in physical education. And what we are going to talk about today is about first aid for dance injuries. So this is still related dun sa topic natin about dance, but dito tuturuan tayo kung ano ba yung mga dapat nating gawin or mga pwede nating gawin kung sakalin makaka-experience tayo ng mga iba't ibang klaseng injuries dahil sa pagsasayaw natin. So first, our most essential learning competency is that at the end of the lesson, you will be able to perform appropriate first aid for injuries and emergency situations in physical activity and dance settings. Example are cramps, sprain, and heat exhaustion. People dance for a variety of reasons, for fun, recreation, and for health. Dance can be social or performed for an audience, and it can also be ceremonial or competitive. Pero whatever yung purpose natin or reason natin kung bakit tayo nagsasayaw, talalasan naman talaga is ang purpose natin is gusto natin express ang sarili natin at the same time makapag-enjoy tayo sa pamamagitan ng pagsasayaw natin. Dancing is also a great way to be more active and offers a wide range of physical and mental benefits. Dance styles range from ballroom and jazz ballet to hip-hop and belly dancing. So, ay kayo ba? Ano ba yung style ng pagsasayaw na paborito ninyo? Diba? Isa sa atin, iba-iba tayo ng parang mga dance styles na gusto natin. And alam natin na kapag tayo nagsasayaw, nai-improve nun yung ating physical health at the same time nakakapagtanggal siya ng stress. However, the range of body movements, repetition, and speed of movement can put you at risk of an injury, particularly if you are new and learning unfamiliar steps. Totoo naman yan. Kadalasan talaga kapag hindi tayo ready sa na-execute yung mga particular steps, minsan nagkakaroon talaga tayo ng injury. Bakit? Because of some body movements na maaaring hindi tayo familiar. Yung range niya is hindi natin kaya. Or because of the continuous repetition ng mga dance step na yun or maaari din yung speed of movement. Kaya sa oras na ito, pag-aaralan natin, in case na magkaroon ka ng injury, ano ba yung mga dapat mong gawin? Yan. So you can reduce your risk of injury when dancing if you followed some simple guidelines. First is see your doctor for check-up if you have a medical condition, are overweight, or have not exercised regularly for a long time. And if you have a pre-existing problem or injury, especially to the foot, ankle, or lower back, consult your doctor before starting. Siguro that is the most basic thing. Kasi dapat alam mo na muna kung ano yung medical condition mo. Lalo-lalo na kung if you are overweight. Kasi kapag overweight ka, syempre mas mabigat ang katawan mo at mas magiging prone ka pagdating sa mga iba't ibang klase ng injury. Lalo na kung matagal ka na panahon na hindi nakakapag-exercise. So, kailangan muna na make sure muna natin na makapagpa-check up tayo kasi baka mamaya magkaroon masobra kang ma-overexert dun sa performance ng pagsasayaw. So, hindi din nakakatulong yun sa atin dahil nga maaari siya makapag-cause ng iba't ibang mga klase ng mga injury. And also, kung meron ka na talagang pre-existing injury, for example, meron kang injury sa foot or sa ankle or sa lower back, palaging sumasakit yun, bago ka engage sa kahit anong physical activity, not only in dancing, magkakonsulta ka muna sa doktor kung pwede kang gumawa ng mga ganong klaseng physical activity. Kasi baka mamaya, yung physical activity mo, yung mas lalo mag-elevate nung existing problem na yon. So, dapat i-make sure mo muna na kakayanin ng katawan mo yon or ng previous nung particular body part mo na yon, yung activities na gusto mong gawin. Number 2 is choose a dance style that is appropriate for you. Have a basic awareness of your own body and of your own personal limits and boundaries. For example, high-impact dance styles that involves jumping and vigorous movements are not appropriate for a person with arthritis. Warm up thoroughly before you start dancing and include stretches. This is important in preparing the body for dancing. So the second siguro na dapat nating tandaan is isipin muna natin kung bagay ba sa atin yung sayaw na sinasayaw natin.
For example, alam mo na nga na nahikain ka, tapos sasayaw ka pa ng mga style, yung mga sayaw na matalon, matakbo, yung mga gano'n, yung sobrang sobrang palong-palong klase ng movement. So, ano mangyayari sa'yo? Siyempre magti-trigger yung asthma mo. Same thing din kung meron ka na talagang mga problema gaya nga yung sinabi dito, yung arthritis, tapos pipiliin mo pa yung mga dance steps na maraming jump at saka yung mga merong mga vigorous movement, masyadong maraming galaw, then talaga magti-trigger yung sakit mo na yun. So, make sure na yung pipiliin nating sayaw is kaya natin. Another is yung baka mamaya dahil type mo na mag-split tapos hindi ka naman pala, hindi pa pala sanay yung katawan mo sa ganong klaseng mga dance style. So, ano nangyayari sa'yo? So, definitely magkakaroon ka talaga ng injury, magkakapunit-punit talaga yung mga muscles mo because of that. So, yun. Yun yung pino-point out dito sa number 2. And paano pa maiwasan yun, yung mga injuries na sinabi natin? Kahit na appropriate yung style na yun sa'yo, make sure na magwa-warm up ka muna bago ka mag-start ng kahit anong klase ng sayaw. So, ito yung mga simple stretches and simple warm up para lang ma-warm up nga yung katawan mo to prepare the body for dancing. And then number 3, cool down after a dance session and stretch again. Ito minsan hindi na ginagawa ng mga dancers to. Ginagawa nila pagkatapos sa sayaw, tapos na, parang ganyan. Pero importante din na meron tayong cool down every after ng dance session natin at mag-stretching tayo ulit. So another is yung drink plenty of water before, during, and after dancing. Bakit? Para ma-avoid yung pagka-dehydrate, and wear layers of clothing that you can take off as your body warms up. So, importante pala yun na meron tayong layers of clothing para makapag-warm up yung katawan natin sa panahon na nagwa-warm up tayo. Okay? Next, wear professionally fitted shoes appropriate to your style of dance. Proper dance shoes distribute load, absorb impact, and support your foot. Minsan kasi yung yung mga injuries that are caused by dancing, hindi naman talaga siya dahil sa movement kundi dahil hindi tama yung sapatos na sinusuot natin, or baka mamaya hindi talaga tayo nakasapatos kaya nagkakaroon tayo ng mga foot injuries. So make sure, lalo na kung gusto mo na gawing palagi na hobby yung pagsasayaw. So, make sure na you are wearing proper shoes. Baka mamaya naka-black shoes ka pala kapag nagsasayaw ka. Okay lang yung black shoes as long as rubber shoes na black shoes yun. So, nakagets niyo yung point ko. So, meron talagang mga proper shoes na ginagamit sa pagsasayaw para ma-absorb yung impact kapag tumatalon tayo, kumikilos tayo, and nasusupport din niya yung paa natin. At same time, ayan, sabi nga dyan, matidistribute yung weight nung ating mga paa, yung load matidistribute yung weight natin dun sa mga paa natin na hindi siya masyadong makaka-absorb ng masyadong maraming impact. So, do not push yourself too far or too fast, especially if you are a beginner. Baka mamaya, nagpapasadoble ka na kaagad. Hindi mo pa naman sanay sa sayaw na iyon, o kaya first time mo pa lang siyang gagawin. So, make sure na bago mo sayawin na isang sayaw, mag-practice ka muna as a beginner. So, wag mong agad ipupunta ka agad dun sa advance. So, hanggang sa maging familiar ka dun sa sayaw, then tsaka mo na lang i-upgrade yung dance step na gusto mong makuha. Then, concentrate on correct posture and your dance technique. The way a dancer connects one movement to another must be technically correct, so as not to twist the body or incorrectly or strain a muscle. So, make sure na tama yung ating posture, tama din yung countings natin, at tama din yung dance technique. Ano ibig sabihin nito? Kung sinasabi ng left foot, crossover, or right foot, crossover, tingnan natin mabuti kung tama ba yung paa na hinihahakbang natin. Bakit? Kasi kapag halimbawa mali yung movement or yung step na ginawa natin, maaari nga talaga makapag-cause yun ng injury. So, dahil bakit nagkapag-cause ng injury? Kasi namali yung twist ng katawan mo or nagkaroon ng incorrect position yung katawan mo. So, make sure na kapag mag-aaral tayo ng sayaw, tama talaga yung dance steps na ginagawa natin to avoid injuries. Talk with your dance instructor if you have a problem or injury. They may be able to modify the move and teach you a variation to reduce the risk factors. So, ganun din kapag halimbawa, kung meron naman talaga kayong nagtuturo sa inyo ng dance, ng mga choreography,
kung sa palagay niyo nahihirapan kayong gawin yon at nasasaktan na yung katawan ninyo, na possible na makapag-cause siya ng problema diyan sa paa ninyo o sa body part, sa anumang body parts niyo, then ipakiusap niyo kung maaaring i-modify yung move. Kasi in the end, kaya tayo nagsasayaw kasi gusto natin maging physically fit tayo. Eh kung mako-compromise naman yung katawan natin just because of the choreography, then ano naman ang naitulong nun sa atin? So nakakasama pa siya. Kaya as much as possible, lalo na kung nagsasayaw na talaga kayo, makiusap ninyo kung pwedeng i-modify yung certain moves. Kung kailangan kang tumambling at mababago ka doon, so ipamotivate mo yun. Nagets yung pinopoint ko. So, as much as possible, unahin muna natin yung mabawasan yung risk factors pag nagsasayaw tayo, kaysa dun sa kung gaano kaganda yung steps natin. Kasi yung lagi nga natin sinasabi, safety first. Next is sit down and watch. Sometimes you can learn more from watching than doing something for the first time. Lalo na kung halimbawa, ayun na nga, kung unang beses mo palang sasayawin yung isang sayaw, wag ka agad tumalon dun sa i-execute mo na kaagad. So, make sure na panoorin mo na muna siya, i-internalize mo muna, observe mo muna paano siya ina-execute. I-process mo muna sa isip mo ano yung first move na gagawin mo. Kung left foot ba yung una mo ihahakbang or right foot, ano ba yung mga certain details dun sa dance step na maaari mong ma-catch up para kapag na-try mo na siyang sabayan, mas magiging madali na yun sa'yo. Kasi mas mahirap yung kinokopya-kopya mo siya tapos hindi ka pa masyadong familiar sa mga pinapanood mo. So, mas nakakaroon ng risk sa atin na magkaroon tayo ng injury sa ganong klaseng paraan. So, as much as possible, sit down and watch muna. And make sure you take sufficient rest between dance sessions, especially if you are new to dancing or are not very fit. This will help minimize muscle soreness and stiffness. So, isa pa yan na siguraduhin natin na nakakapagpahinga at meron tayong sapat na pahinga kapag nag-aaral tayo ng mga sayaw. Kasi, syempre, kapag ikaw ay pagod, mas mataas yung tendency na magkaroon ka ng injury. Kasi, yung katawan mo na yung kusang bumibigay. Kaya, make sure na bago tayo mag-go into another session para pag-aralan yung panibagong step, is nakapagpahinga muna tayo ng maayos para hindi tayo makaranas ng mga iba't ibang mga injuries. So, again, let's recap. Ano ba yung ibig sabihin ng first aid? Kasi kanina pa natin ito binabanggit. Sabi dito, first aid is the immediate and temporary care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. So, make note of the words immediate, ibig sabihin mabilisan, and temporary, ibig sabihin pansamantala lamang. So, yung dalawang salita na yan, yung immediate and temporary, parehas yung importante. Bakit? Kasi maaaring kapag hindi ka agad nakapag-respond or hindi ka agad nakapag-take ng first aid sa isang tao, maaaring lumala yung kalagayan niya. At the same time, kapag inisip mo naman na permanent na yung ginigay mong first aid, maaaring makasama din naman yun dun sa pasyente. Kaya dapat natin tatandaan na yung first aid, dapat agad siyang ine-execute or dapat agad siyang ibinibigay sa pasyente. At the same time, isipin natin na pansamantala lang yun kundi kinakailangan pa rin niya ng medical attention. So it includes self-help and home care if medical assistance is not available or delayed. Halimbawa nga yan, nagsasayaw ka tapos bigla ka nagkaroon ng sprain. So at least alam mo kung paano ka makakapag-respond at ma-elevate mababawasan yung pain na nararamdaman mo kahit na nasa bahay ka lang. At wala pa yung medical assistance na inaantay mo. So, it is a prompt care. Sabihin ng prompt is mabilisan and attention that sometimes means the difference between life and death or between a full or partial recovery. So, napaka-importante nito na bibigyan mo kaagad ng first aid ang isang tao. Mayroon nga akong experience, siguro mga 3 years ago, kasi dati nagtuturo ako ng cheer dance sa mga 4th year kasi ang mga grade 10 kasi may subject sila ng cheer dance. And then doon sa eksena na yon, doon sa cheer dance namin, may mga bata na mahilig sila yung maghagis-hagis. Yung hinahagis-hagis nila. And then meron ko isang estudyante na nalaglag siya from 3rd level na pyramid. So imagine niyo kung
kung gaano kataas yung third level of pyramid, ibig sabihin tatlong level ng tao yun. Pangatlo siya, nasa taas siya. Dalawang tao yung nasa taas bago siya. So, ang taas talaga ng pinagbagsakan niya and tumama yung ulo niya sa lupa, nabitawan kasi siya, hindi siya agad nasalo. So, kung hindi namin ginawan agad ng first aid yun, posible na mamatay yung estudyante. So, ganun ka-importante yung first aid. Lalong-lalo na sa mga ganong klaseng sitwasyon. It is already life and death situation dahil medyo siyempre nasa taas na nga yung umikot na siya at the same time ang taas man ng pinagbagsakan niya. So talagang sobrang delikado nung naging situation na yun. Dapat alam namin kung ano yung gagawin naming solusyon nung sa sitwasyon na yun. Kung hindi, baaring magkaroon ng internal hemorrhage yung estudyante dahil sa nangyari sa kanya. O hindi lang yun, may mga eksena pa halimbawa na nabalian yung isang estudyante, kung hindi tama yung pagkakahandle sa kanya, maaaring lumala pa yung sitwasyon. So, sobrang importante na alam natin kung paano tayo magre-respond kapag mayroong mga injuries na ganyan. So, una, alamin natin ano ba yung role mo if you are a first aider. Sabi dyan, it is a bridge that fills the gap between the victim and the physician. Take note that you are not the physician, you are just bridging the gap. Ibig sabihin, yung transition period bago makarating yung pasyente dun sa doktor na nagagamot sa kanya, ikaw yun, ikaw yung gumanap nun, yung gumawa ng paraan doon para hindi lumala yung kalagayan niya bago siya matingnan ng doktor. And also, it ends when the service of a physician begins. So, once na naidala nyo na siya sa ospital, then tapos na yung role mo as a first aider. It is not intended to complete nor take the place of a physician. Kaya nga sabi niya, temporary lang yung role mo. Kasi, at talagang kinakailangan gumamot sa mga tao na nagkaroon ng injury is yung mga doktor or mga physicians. So what are the objectives of first aid? Number 1 is to alleviate suffering or mabawasan yung paghihirap o sakit na nararamdaman ng isang tao. To prevent added or further injury or damage. Kumbaga, maiwasan na mas lalo pang lumala yung injury niya or yung damage ng katawan niya. And also to prolong life, lalo na nga kung mga life and death situation na. So, mas mapapahaba pa yung buhay niya kung mabigyan siya agad ng first aid. So, ano ba yung mga common dance injuries? So, siguro naman, hindi naman life and death situation kadalasan yung mga dance injuries na nakukuha natin. Pero, syempre, kinakailangan pa rin lapatan natin ito ng first aid kasi baka mamaya itong injury nito makapag-cause sa'yo na talagang ng disability, na talagang hindi ka na makapagsayaw o makakilos. So, importante na malaman natin kung ano-ano ba yung mga ibang klase ng dance injuries at kung paano natin ito masusolusyonan. Siguro pinaka-basic or yung common na dance injury is yung blisters. So, ano ba yung blisters? Ito yung parang, ano ba yun? Yun, blisters. Ano ba tawag dito sa Tagalog? Yung parang nagkakaroon siya ng bukol, may tubig sa loob yun. Basta yun, hindi ko alam yung term niya sa Tagalog. Basta blister siya sa English. So, do not pierce, sabi dito, surround with foam or felt ring, and secure with microfor or breathable tape. So, yun pala yung first aid na ginagawa sa mga, ayun, naisip ko na, paltos sa Tagalog. Ayan. Yung, di ba, pag nagkakaroon tayo ng paltos, parang nagkakaroon siya ng konting bukol, tapos meron siyang parang hangin sa loob. Kasi parang naghihiwalay yung balat doon, kaya nagkakaroon ng hangin dun sa loob ng blister ng paltos natin. So, ang sabi dyan, wag daw puputukin, wag daw natin ipipierce o susugatan yung blisters natin. Surround with foam or felt ring. So, kinakailangan takpan natin siya and then secure natin siya ng micropore or breathable tape. Yun yung first aid na ginagawa sa mga blisters. And then, as for bruises, strains, and sprains, ito na yung mga nagkaroon ka na ng pasa, or nagkaroon ka na ng strain, nagkapunit sa ligaments, or nagkaroon ka ng sprain, ng dislocation. So, sprain pala, mas malala pala yung dislocation. So, yun parang nagkaroon ka ng mga ganitong klase niya. No? Tandaan nyo lang, ang first aid na ginagawa dito is RICE, or stands for rest, ice, compression, and elevation. So, isa-isahin muna natin sila. So, R stands for
rest. So sabi dyan, kapag nagkaroon ka ng bruise, ng strain, or ng sprain, rest the injured part, especially for the first 24 to 48 hours after the injury, and this is the most critical time of treatment. Avoid any activity that causes pain or make it worse. Use crutches if the leg, foot, or ankle is injured. Support an injured wrist, arm, or shoulder with a sling. Tape an injured toe or finger to its healthy neighbor. So, as much as possible, wag ka na munang kikilo sa loob ng 24 hanggang 48 hours para talagang hindi na lumala yung injury, yung sprain mo. So, avoid any activity that causes pain or makes it worse. For example, yung paglalakad, paggalaw. So, iwasan mo na yung mga yun. And then, as much as possible, lagyan natin ng sling kapag yung na-injured is yung kamay o yung arm or yung shoulder, or crutches kapag yung paa natin ang nagkaroon ng injury. And tape naman kung yung mga daliri natin. Iti-tape natin siya dun sa mas maayos or healthy na daliri nung paa natin or kamay natin. So, ayan yung mga basic first aid na pwede nating gawin under rest. Next is yung ice. Alam niyo yung ice, napakaganda niya, anti-inflammatory. Ibig sabihin, nagre-reduce siya ng mga pamamaga. And apply an ice pack or cold compress for 10 to 15 minutes as soon as possible after the injury. So example, naramdaman mo natatapilok ka na. So, at naramdaman mo na sumakit na agad yung paa mo because of sa pagkakatapilok mo na yon. Ang immediate dapat na gawin is maglagay ka ng ice pack or cold compress for 10 to 15 minutes dun sa lugar na kung saan nagkaroon ka ng injury. So repeat each hour for the first 3 or 4 hours, then 4 times a day for the next 2 to 3 days. So tandaan niyo to ha, ito yung every hour meron ka dapat na 3 to 4 times na maglalagay ka ng cold compress or ice pack doon sa injury mo na yon. And then 4 times a day for the next 2 to 3 days. So nakita nyo ang tagal, for the first 3 or 4 hours, so ang daming beses na gagawin mo yung 10 to 15 minutes na i-cold compress mo siya. And then sa mga susunod na mga araw, 4 times a day mo na lang siya gagawin. So yun ay para mabawasan yung pamamaga nung na-sprain na paa or ng body part. And then next is yung compression. So ibig sabihin ng compression is that it reduces swelling, pamamaga also. It use elastic bandages for at least 2 days. Check if the bandage is snug but not too tight. So take the bandage off at night. So yun yung ibig sabihin ng compression is paglalagay ka ng bandage dun sa part na nagkaroon ng injury. So make sure na matibay siya pero hindi siya sobrang higpit para hindi ka naman mawalan ng dugo dun sa part na yon. And then always remember na yung bandage is dapat tinatanggal natin siya kapag gabi. And lastly is elevation. So drain fluids from injured tissues. Elevate the injured area whenever you are sitting or lying down. So try to keep the injured area at or above the level of the heart. So kapag yung injury natin ay medyo malala, make sure na i-elevate natin siya. For example, nakaupo tayo. So medyo itataas natin siya. So ganun yung dapat nating gawin para mabawasan yung pain na nararamdaman natin. Bakit? Kasi syempre kapag halimbawa nakababa lang siya, ang tendency is talagang lalo siyang sasakit kasi nag-accumulate siya ng weight. So that is the reason why kinakailangan natin siyang i-elevate. Para at the same time, nade-drain yung mga fluids na yon papunta dun sa injured na tissue. So, mababawasan yung pamamaga niya. So, yun yung purpose ng elevation. So, as for burns and grazes, so as soon as possible, hold burnt area under cold running water for up to 10 minutes. So halimbawa, meron tayong choreography or nagkaroon tayo ng steps na nagkaroon tayo ng gasgas o kaya burn. So how would you give first aid sa ganong klase situation? So as soon as possible, hold burnt area under cold running water for up to 20 minutes. So, hayaan mo na muna na basain mo na muna siya ng cold running water. Ibig sabihin, padaanan mo na muna siya sa malamig na tubig, sa gripo o ganyan for up to 20 minutes. And then after that,
apply sterile non-sticking dressing. Ano ibig sabihin nung sterile? Ibig sabihin niyan is malinis, and non-stick dressing ibig sabihin yung hindi dumidikit. So, for example, aluminum foil, plastic wrap, or wet clean dressing. So, hindi pa pwede agad paglagay dyan ng panyo o ano pa man kasi tumidikit yun. So, iwasan natin yung mga ganon. So, yan yung mga suggestion na pwede natin ilay aluminum foil or plastic wrap kasi para hindi nga siya dumikit dun sa nasugatan. So, if the bird is to the eye, flush eye with water for 20 minutes. So, ganun din. So, same process din. For 20 minutes, dapat pinapadaanan siya sa running water. And do not apply lotions, ointment, of fat to burns. Bakit? Kasi mas lalo siyang mabamaga kapag ginawa natin yun kasi natatakpan nung mga oil na yon or ng mga lotion na yon yung burn. So, mas lalo siyang magiging masakit. So, for corns and sore toes, sabihin yung mga masasakit na mga toe, yung mga, ano ba yung toe sa Tagalog? Hirap na hirap ng Tagalog eh. Ayan. So, surround the ring of foam or felt padding and secure with microfoil tape. In case na nagkaroon ng problema dun sa, ano ba yun to? Hilalaki sa paa, yun. So, ganun ang pwede nyo gawin. Ilagyan mo siya ng ring of foam and or felt padding. Yung mga materials na yan ay ginagamit talaga yan sa pag-first aid. And then, secure it with a micropore tape. Yung ginagamit din yun sa pag-first aid. So, definitely, para mo lang siyang babalutan para hindi na siya sumakit. Pero, eto naman, what if nagkaroon ng dislocation? Sabihin, naghiwalay. Nagkaroon na talaga ng paghihiwalay yung mga buto, yung mga joints. So, delikado po yun. Kaya sabi dito, if the dislocation of a joint is suspected, immobilize, elevate if possible, and apply ice and call for an ambulance or get to a hospital as soon as possible. Kung nakita mo na iba na yung forma ng kamay pagkatapos malaglag. So, definitely dislocation na yung sitwasyon na yun. So, wag mo nang kuya kung ano-ano pang mga mag-try ka na mag-eksperimento dun sa tao na yun. So, sabi dito, immobilize, ibig sabihin, wag mong hayaan na igagalaw pa niya yung body part. Elevate kung kaya, pero kung hindi mo kayang itaas, kung hindi nyo kaya itaas, wag nyo itataas, wag nyo nang gagalawin. Sabi dyan, no, if possible only. Kapag hindi niya kaya itaas, i-elevate, then wag nyo i-elevate. Wag basta as possible, immobilize. Ibig sabihin, hindi nyo siya gagalawin. And kung kaya, apply ice para dun sa part na merong dislocation. So, para lang mabawasan yung sakit. Hindi para ayusin yung dislocation, okay? So, ang talagang dapat response natin in case na magkakaroon ng mga dislocation is call for an ambulance. Tumawag na talaga kayo ng magdadala sa kanya sa hospital as soon as possible. Kasi ito yun na yung mga delikadong sitwasyon. And hopefully naman, kapag magsasayaw naman tayo, hindi naman tayo umabot sa ganitong klase ng mga injury. So, iwasan na kung alam natin na mag-isa lang tayo at saka para lang naman sa project to, wag na kayo maggawa ng mga kakaiba pang mga dance steps na alam ninyo na makakapagpahabak sa inyo. So, ito lang yung mga sitwasyon na talagang, for example, talagang mga nagsasayaw na talaga sila, mayroon na talaga sila mga choreography na sinusunod at nagyayari yung mga ganitong klase ng mga injuries. Yun, para sa kanila yan. Pero sa atin, sa ginagawa natin sa klase, hindi na ba siguro to naaabot tayo sa ganitong klase ng sitwasyon. But in case na meron kayong makakilala, at least alam nyo yung gagawin. Sa tatandaan, wag nyo silang gagalawin. Wag nyo ililipat, wag nyo bubuhatin. Yung mga ganon, hayaan nyo na yung mga professional ang maggawa ng mga first aid sa kanila. Kasi delikado kapag halimbawa nagalaw natin, ilipat-lipat pa natin. So, maaaring mas lalo mapalala yung dislocation niya. Okay? So, meron pa ba tayo? Okay, so that's the end of my discussion. I hope that you learned something from me kahit nagsastruggle ako na magtagalog sa inyo. Ito mga terminologies na pinag-usapan natin sa PE. And since we are doing asynchronous classes these days, I hope na itong mga panahon na ito
ini-internalize yun na kung paano kayo papasa sa second quarter. So make sure na yung mga activities natin is nagagawa na ninyo. Lalong-lalo na yung performance nyo sa PE, medyo mahirap yun. Kung petiks-petiks ka pa, ay talagang matatambakan ka ng trabaho na yun. So itong mga panahon to, since asynchronous naman tayo, hindi naman kaya required na umattend ng Google Meet. So okay lang kung kailan nyo trip na panoorin yung mga lessons natin. Basta take note that you have to prioritize answering all of our asynchronous activities, yung mga outputs natin, yung performances natin, lalo-lalo na yung performance nyo sa health, na due na siya sa Friday. And yung mga estudyante naman na bagsak nung first quarter, alam ko nakita nyo na ang mga card ninyo at napagalitan na kayo ng mga magulang ninyo. Binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na humabol. So, make sure na yung mga activities natin sa first quarter is i-check ninyo sa Google Classroom para masagutan ninyo. So, that's it for today. Thank you very much for taking an effort na makinig sa lesson ko. At I'll see you again next time. Goodbye!